Stop! Papasok na ako doon sa makitid na butas, tapos mga almost 3 meters or 5 meters pa yung lalim bago ko ma-approach yung victim. Baka matabunan ako doon. Yes sir! Mabuhay pa kaya ako nito kung papasok ako dito? Ilang mga kalalakihan ang naghahanap umano ng treasure sa Panabo City kamakailan ang nauwi sa isang trahedya. Panoorin natin ang iba't ibang bersyon ng kwento sa insidente. Sa ilalim ng lupa, may mga kwento na hindi na muling umaahon. Mga pangarap na naiwan sa dilim, kasabay ng mga buhay na hindi na nakabalik. Sa isang liblib na bahagi ng Panabo City, may isang lihim na operasyon. Hindi pagmimina, hindi rin ordinaryong paghukay. Ayon sa mga ulat, ito ay isang treasure hunting operation. Mga lalaking naniniwalang may nakabaong kayamanan sa ilalim ng lupa. At habang lumalalim ang kanilang hinuhukay, lalo ring tumitindi ang panganib. Hanggang sa isang iglap, ang paghahanap ay napalitan ng trahedya. Merong reported sa kanila na may na-trap daw allegedly sa tunnel doon sa barangay Upper Likanan. So medyo malayo siya ma'am sa sentro. So upon verification po nila is nagtawag sila sa Panabo City Fire Station and confirming na merong na-trap doon sa tunnel na ginawa ng mga tao doon. Isang tawag ang pumasok sa Bureau of Fire Protection. Go ahead, sir. This is SRF now. Sir, natay raan regarding sa trap daw na tao sa bangag, possibly treasure hunting ni siya, over. Charlie, sir. This is SRF now. 76 to target area. Over. May mga taong natrap sa loob ng isang malalim na tunnel. Hindi tiyak kung sila'y buhay pa, pero isang bagay ang malinaw. Kailangan silang hanapin. Ang tunnel, tinatayang aabot sa 170 hanggang 270 feet ang lalim. Halos kasing taas ng isang 20 palapag ng gusali. Sa ganitong lalim, hindi lang pagguho ang kalaban, kundi pati hangin mismo. So considering po na medyo malalim yung pagkahukay, and then based doon sa facts po ng nakuha namin is wala naman siyang drip. So talagang sinking lang po yung hukay nila. Sa loob ng masikip na espasyo, maaaring maipon ang mga nakalalasong gas, carbon monoxide, ammonia, at iba pang natural gases, mga gas na walang amoy, pero kayang kumitil ng buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Based doon sa kasama nila na nasa taas, sir, talagang wala daw silang gamit doon sa loob. Ingon ko, imposible yon na wala silang hangin kasi napakalalim na siya, kumbaga. Wala din siyang blower para makapag-exit yung toxic gases na nasa loob. Ngayon, sir, is wala man daw silang ginagamit na compressor or ng hangin. Wala naman daw. Hindi ito ordinaryong rescue. Ito ay isang confined space operation. Isa sa pinakadelikadong larangan ng pagresponde. Dahil sa bawat hakbang pababa, may kapalit na panganib.
So, upon verification po ma'am, doon sa area pagka dating namin, confirm po na merong isa na nakuha na nila yung isang body, and then merong reported na 4 na lang ang natira doon sa baba. So, sa nasa 60 meters deep ma'am, may nakita na kaming isa na confirm na tao. So from that is upon verification and confirming doon sa camera, talagang merong tao doon sa loob na isa pala yung na-identify. So nagplano kami kung papaano siya i-retrieve kasi confirm naman na merong isa, and then bali ang nangyari kasi doon is allegedly is nangyari yung na-trap sila is around 12 noon or between 12 noon to 1 p.m. Na-report na siya by 4:30. So yung golden time na medyo 3 to 4 hours, yun yung napaka-importante na possible is hindi man kami makapagsabi na patay na siya, pero yung golden time na yun is yun yung time na baka ma-rescue pa siya, sir, na yung time na yun na kung nag-report sila agad. So medyo late na rin nag-report yung mga tao doon na merong na trap kasi sinubukan nila na sila lang yung mag-rescue doon. Lumipas ang ilang oras bago tuluyang naipagbigay alam ang insidente. Oras na sana'y maaaring nakatulong sa mas maagang pagresponde. 1 to 2 hours sana na pagka-report nun is baka yung isa na nakita is baka buhay pa yon, kumbaga. Ngayon ma'am, isa sobrang tagal na siya na-expose doon sa loob. Kahit hindi kami makapagsabi na patay na talaga yon based doon sa visual monitoring namin, doon sa air monitoring device namin, we recommend to shift the operation to retrieval. Kani siya is makabitay ang CBA dire. No, para dili na mo ikabiba ang CBA. The same kay Joem. Una mo baba si Joem. Okay? Magdistansya na ako next. Dili mi sapay dito sa ubos dahil may distansya. Okay? Tanan taga dito puros bilay na siya. Kuha. Ang bilay na to gikan dito o diretso diha po. Kani siya okay na ni dire, pagbuhat ng tao, another pulley dito, diha sa karabiner, no? Ang nasa isip ko po kasi kanon is meron talaga kaming ginagawang technical planning noon na doon sa chief po ng Davao City, chief po ng SRF ng Davao City, and operation po ng Davao del Norte na SRF. So nagkaroon kami ng discussion na sa akin yung load kung i-go or no-go talaga yung pagbaba. So ngayon, chinek ko yung rescuer and gamit namin. Kinompute ko muna yung time ng operation namin. Kung sasakto ba yung tangke, kung magma-maximum lang tayo ng 20 minutes. And based doon sa kung tansyado kasi namin sir, ang pagbaba na kung ganitong bilis lang yung baba ng tali, ilang oras tayong makababa doon sa identified siya na feet na which is naglampas pa kami ng compute doon para sure na masakto yung limit namin na 20 minutes na hangin na supply ng tangke para makababa siya and balik. Tansya namin is nasa 15 to 20 minutes sir ba na operation. Ngayon, ang role lang kasi doon sir, ang madali lang talaga siya kasi ikakabit lang namin yung linya ng para sa victim. Yun lang yung goal namin. Bandang 2:00 ng madaling araw, sinimula ang unang pagbaba. Okay, Joey, prepare. Bitbit ang kagamitan at lakas ng loob. Habang lumalalim, lalo ring tumataas ang level ng panganib. All slow, yellow.
Hold. Hold, yellow! Slack. Lock, yellow! So yun na ma'am, around 2 a.m., yun yung pinakauna naming baba doon sa baba. Nagbaba ako. Tapos nagdala ako ng mga detectors. Ang result ng detectors ma'am, habang lumalalim ma'am, lalong nagre-react yung mga detectors namin ma'am. Hindi na siya nagbasa kung ano ang level ng chemicals na nandoon ma'am. Ang nakalagay na lang doon ma'am, high na lang ma'am, high. So ibig sabihin, kung magsasalita yung detectors namin, parang akyat na tayo mo, delikado na. Kita na ko yung ulo. Nagbabala ang kanilang mga kagamitan. Toxic gases. Lampas sa ligtas na antas. Isang maling galaw, maaaring magdulot ng pagsabog o pagkawala ng malay. Nagradyo ako agad sa itaas ma'am, na sir, taas ang level ng natural gas dito sir, tapos baka sasabog pa tayo dito. Sa gitna ng operasyon, isang mabigat na desisyon ang kinailangang gawin. Itigil muna ang pagbaba. Hindi dahil sumusuko, kundi para maiwasan na madagdagan pa ang bilang ng mga biktima. Above normal po yung toxic gases, and definitely fatal po pag na-inhale ng mga responders. So we do not want to risk any more lives, especially po our responders, to become victim themselves po. Subalit, 4 na araw pagkatapos itigil ang operasyon, Nagkaroon ng information sa BFP na may site na lumitaw daw po na bangkay. Ayun po, nag-conduct sila agad ng retrieval operations. bumalik ang mga responder, dala ang pag-asa na maiaahon ang mga naiwan. Papasok na ako doon sa kitid na butas ma'am. Tapos mga almost 3 meters or 5 meters pa yung lalim bago ko ma-approach yung victim from timber. Baka na ako doon ma'am, matabunan ako doon ma'am, kasi yung kahoy na nilagay ko sa mga gilid, posible yung baka bibigay doon ma'am ba. So, yun yung tumatak talaga sa akin ma'am, kung baka mabuhay pa kaya ako nito, kung papasok ako dito, dalawa na ba kaming maano. Naging mahirap ang pagbaba sa napakalalim na hukay na ginawa ng Bureau of Fire Protection upang makuha ang mga labi ng mga biktima. Hindi rin naging biro ang retrieval operations na ginawa na maaaring mga hulugan ng kanilang buhay kung sila ay magkakamali sa ginawang operasyon. Sa Pilipinas, may mga insidente ng illegal treasure hunting at paghuhukay na nauuwi sa trahedya dahil walang engineering assessment na nagreresulta sa pagguho o kaya'y gas poisoning. Sa ganitong sitwasyon, bawat segundo ay mahalaga sa pagdedesisyon dahil maaari itong manghulugan ng buhay at kamatayan. Merong critical moment talaga doon sa between ng rescuer tsaka sa akin, kumbaga. Yun yung medyo ini-enhance namin na dapat pag merong ganong senaryo, mag-feedback talaga na para ma-monitor natin. Yun yung talagang iniisip ko na baka magkamali ako ng desisyon ba na magpababa ng tao doon for the safety. So yun yung isa na tumatak sa akin na napaka-importante yung communication ng incident commander sa taas and then yung rescuer po sa baba. Stop! Hold! Sir, status! Status!
Standby, standby. Sa loob ng tunnel, bawat galaw ay kalkulado. May tubig na tumatagas sa mga pader, senyales na humihina ang lupa, at anumang oras, maaari itong bumigay. Yung mga tubig, ma'am, kahit saan, ma'am, sa paligid, parang umuulan na doon sa ano ko, ma'am. Ilang metro na lang ang layo ng biktima. Nakabitin, nakaipit sa pagitan ng makikitid na kahoy na inilagay pang suporta sa lupa. Sa ilalim ng lupa, wala ng espasyo para umatras. Yung the time na nagdandahan ako nagbaba, ma'am, relax pa ako noon, ma'am, kasi marami naman akong backup na nilagay sa sarili ko, ma'am. From communications, from lightning ko. Relax ako noon, ma'am. Tapos, nung the time na nakita ko yung subject, ma'am, na yun na, yung bumalik ako sa 20 to 25 meters, ma'am, doon na yung grabe yung kaba ko, ma'am. Uy, malapit na ako sa subject. Parang ang tibok ng puso ko, ma'am, ba, lumalakas na, ma'am, ba. Kasi ay konti na lang talaga, malapit na ang subject. Tapos nagradyo kasi ako noon, ma'am, na sir, malapit na yung subject, sir. 20 to 25 meters na lang. Down slow, sir. Down slow pa, sir. Sampung segundo, ganun katagal na walang sagot mula sa rescuer. At para sa incident commander sa ibabaw, iyon ang pinakamahabang 10 segundo ng operasyon. So nag-consume siya ng mga 10 seconds. Doon ako kinabahan na ihahaul ko sana. So yun yung pinaka-crucial ko na time na baka nagkamali ako ng desisyon na pinapasok ko siya doon sa loob. So, nung pagka-feedback niya na okay pala siya, and then pagkaakyat niya sa taas, sinabihan ko sa kung anong nangyari na hindi ka nag-feedback ng 10 seconds. Naririnig niya ako, pero chinek muna niya yung surroundings niya, kumbaga. Kasi every time na magbaba, ma'am, gina-monitor ko yung communication namin. Kasi baka merong certain feet doon na hindi kami magkarinigan sa radyo. Kaya time to time, ako lang yung nagsasalita ng radyo, feedback siya, radyo, feedback. Yun yung magiging sign ko na safe siya, kumbaga. So nagkaroon lang ng gap na 10 seconds, ma'am, na hindi ko siya na monitor. Kaya kinakabahan na ako doon. Yun yung pinaka-critical doon. Kasi when it comes sa system, gamit, walang problema, ma'am. Talagang safe yung pag-set up namin and yung mga gamit na ginamit po. Stop! At sa wakas, isang tunog ang narinig, ang pag-click ng carabiner. Isang senyales na may maiuuwi sa mga pamilyang naghihintay. So that time, ma'am, yung kaba ko, minanage ko lang, ma'am. Tapos kinuha ko na agad yung linya ng ma'am, ng para sa pasyente, ma'am. Dinitouch ko siya, ma'am, tinanggal ko siya sa harness ko, tapos nag-advance ako ng hila ng lubid para sa kanya, para hindi siya tensyonado, ma'am, ba, ang lubid. So naka-attach ko na, parang niluwagan ko na yung lubid niya, tapos nag-down slow ako. Dumating sa punto, ma'am, na parang ma'am, papasok na ako sa lubid, sa mga kahoy. Doon na yung nag-stop talaga ako, ma'am, na stop. Kasi ang kaba ko doon, ma'am, aside sa kaba ko, ano kaya yung
mangyari kung papasok na ako sa loob kasi nagnaro na siya, ma'am, yung sinabi ko kanina, yung timber. So, ano kaya yung ano ko, ha? Tama, i-ano ko muna yung kahoy, i-check ko muna yung mga kahoy kung pwede pa ba. Pwede ko pa bang daanan? So, yun, ma'am, buti na lang, ma'am, pumasok sa isip ko na i-ano ko muna yung mga kahoy. So, yun, ma'am, chinek ko yung kahoy, tapos yun, may kahoy akong nahawakan, ma'am, na natanggal talaga siya, ma'am, ba, sa wall. So, yun yung dandahan ko siyang nilagay sa gilid, ma'am. Pinatong ko lang siya sa isang kahoy rin, ma'am, ba, para hindi siya makaharang sa akin at hindi ko siya masagi. Tapos 3 kahoy yun, ma'am, yung winahing ko, ma'am, yung tawag na to, yung parang nilagay sa gilid, 3 kahoy. May kawayan pa, may isang kawayan na parang 1 meter, nilagay ko sa gilid, dahan-dahan. So yun, pag sinabing nung naano ko na yung nung kahoy, so yun na yung nung iba na naman yung naramdaman ko na, papasok na ako sa kahoy. So ano ang dapat ko? So dapat kung habang nagradyo yung si Sir Kibo-Kibo na status kay natagalan kasi ako kaunti, ma'am. So kung pagpasok ko doon, kung kaya ko na siyang ikabit sa linya niya na hindi na kami magkapantay, kung kaya ko na siyang abutin kahit hindi pa kami magkapantay, ilagay ko na yung linya niya. So sige, ako banat na. Sige, parang nagkausap ako sa sarili ko ba? Nakausap ko yung sarili ko. Sige, kaya mo yan, nga yun, pag kaya mo nang abutin yung pasyente, iabot mo na agad. Sige, ganyan. Yun, nagradyo na ako kay Sir Kibo-Kibo nga, Sir, down slow, sir, down slow. Pero hindi pa tapos ang laban. Dahil sa tunnel na ito, hindi pwedeng sabay na iakyat ang rescuer at ang biktima. Kailangang mauna ang rescuer para gabayan ang katawan palabas ng makitid na lagusan. Stop! Bawat galaw, maaaring magdulot ng pagguho ng lupa. Bawat segundo, maaaring huling hinga na nila. Ang mga biktima, hindi lang basta mga pangalan sa ulat. Sila ay may pamilya, may mga mahal sa buhay, may mga pangarap na naputol sa isang iglap. Parang naiintindihan din nila kung gaano kalalim, kumbaga. So, ang tanong nila, sir, during that time is, sir, kaya ba siyang kunin yung 4 na natira doon? Ilang katawan ang naiahon, ngunit may isa pang naiwan sa kalaliman. At dahil sa patuloy na panganib, napilitan ng tuluyang ihinto ang operasyon. Okay, Lado. Personally, sir, talagang parang masaya ako, sir, ba, na during that time is akala kasi namin kasi most of that time ng confined space na tunnel na namin is medyo out of 10 siguro 5 lang yung rate na may makuha kami, sir, ba. Ngayon, sir, is out of 5 may nakuha kaming 4, yung parang yung ang pangit man hindi ko alam kung masaya ba siya or malungkot dahil sa nangyari. Masaya pero kasi nakuha mo, sir, ba, yung mga tao doon, yung parang nag-aabang yung mga tao ba na kaya nila mga kwan lang naman yan, mga fire lang naman sa ano lang yan sila sa sunog, kumbaga ganon, sir, ba. Kasi yun yung feeling, sir, na hindi ko ipaliwanag kasi yung pagkakuha namin, sir, ng isa, pumunta kami sa likod na wala masyadong tao. Parang doon kami, parang yes, at least na kuha, kasi hindi ka pwedeng magtawanan doon, sir, na mayroong mga tao. Kasi baka ma-misinterpret nila bakit kami masaya, kumbaga. So, nagpunta lang kami sa hindi kami makita ng mga tao, sir, na good job, magaling, at least nakuha natin, nag-upper kami, gano'n, sir, ba? Gano'n yung feeling na, ay, at least nakuha natin, kaya pala natin yun. Sa ilalim ng lupa, may mga taong naghanap ng pag-asa. Pero sa huli, ang isang tunay na yaman
ay ang mga taong handang sumuong sa panganib para may maibalik sa pamilyang naghihintay. Kung wala yung unified command, ma'am, hindi yun nagtulungan, ma'am. Hindi namin makuha yung mga tao doon na ano sa ilalim, ma'am. Hindi yun makuha, ma'am. So, salamat talaga, ma'am, sa kanila. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, may mga ganitong kwento na patuloy na nangyayari. Mga taong naghahanap ng mas magandang buhay. Ngunit sa likod nito, may mga panganib na hindi laging nakikita. At mga desisyong may mabigat na kapalit. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Mga kasangbahay, kung tayo po ay pupunta sa mga lugar na hindi natin kabisado, napaka-importante po na tayo ay hahanap ng mga lokal sa lugar na yon upang tayo ay magabayan sa ating mga pupuntahan. At syempre, yung mga pangyayaring hindi inaasahan, napakahalaga po ng ginagampanang papel ng mga rescuer. Iba't ibang skills ang kailangang matutunan ng ating mga rescuers para magampanan ang aming mga tungkulin. Kaya naman po, hindi po biro ang ginagawang pagsasanay din ng mga rescuers natin upang tayo ay matulungan sa oras ng mga sakuna. At kung tayo naman po ay nangangailangan ng tulong, agad tayong humingi ng tulong sa pinakamalapit na mga rescuers. I-save din natin ang mga emergency hotlines sa pinakamalapit sa atin upang mas mabilis na makarating ang tulong. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kaming matuto ng iba't ibang first aid at iba't ibang paghahanda sa iba't ibang sakuna. Dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga.